Yo guys, welcome back to Scooter ni Vic. Dito mag-walk around lang tayo, walk around tour sa Fortress 160. Ito yung bago nating motor and sa ngayon, second motor natin to and probably yan last na muna. So ito, owner's perspective. So may mga makikita na kayong mga review ng Fortress 160 under ng Bristol pero manufactured yan ng QJ Motors. So sa mga hindi nakakaalam, ito rin yung MTX 150. So under ng FKM naman yon. No, nilabas yata last year yan. Last year kung di ako nagkakamali or early this year. And then ito na yung refresh version niya, 160cc na. And then under na siya ng Bristol. Kalalabas lang na ito early August 2024. 1 week pa lang ito sa amin. So September 16 namin nilabas and today's recording is September 23. So kinuha namin to sa Binelli under ng Carmack, yan, hassle-free maglabas doon. And kung hulugan gaya nito, madali lang makapaglabas doon. Okay? So ikutan natin to, sabihin ko sa inyo kung ano yung experience ko. Pero this is just a walk around tour guys. Ito yung pure stock niya, so wala pang nagagalaw dito ni isa. So, stock na stock yan. So, unahin natin dito sa front area niya. Ito, syempre, mapapansin natin yung windshield niya. Medyo malapad, ano. Pero, maganda yan para, maganda yung aerodynamics niya. Tsaka yung, madedeflect niya yung wind ng maigi. So, pataas siya. So, very useful and very helpful sa mga gantong klaseng motor, ano. This one kasi is pang cruising or sabihin natin pang touring. Katulad niya ang mga PCX tsaka NMAX. So parang ganun ang style niya. Actually ganun talaga ang style niya. Mas tinapat ito sa sa PCX kasi may pagkahawig. Simulan natin sa headlight. Yung headlight nito is naka-dual projector. Actually apat yan eh. Yung high beam niya tsaka yung low beam. So maganda yan. At least hindi na natin kailangan maglagay ng auxiliary kasi malakas na siya. And then dito ito yung branding niya pala, the QJ Motors and then under ng Bristol. Makita natin yung signal lights niya. Ayan, naka-built-in sa gilid. Okay, so very slick ang dating niya. Hindi siya nakahiwalay. Right? So yung mga edges niya and then yung mga panels niya, mga fairings niya, ang ganda ng pagkagawa. Yun na yun, bago pa oh. So may cat eye siya dito sa gilid para added visibility na rin. Yan, medyo mataas yung ground clearance nito. Okay, so maganda talaga siya pang touring, no? Hindi ganun ka baba. So for me, tamang-tama lang siya. Konting specs lang guys, naka dual disc brake na siya, naka pedal disc. And then naka dual piston ang front disc brake nito, tsaka naka ABS na rin siya. ABS and traction control harap likod. So ito yung sensor. And then naka CST yung tire niya. Okay na okay to. Nasubukan ko na to 2 beses pag tinetest ride ko ng gabi. Ang ganda ng kapit niyan. Then may tire pressure monitoring yan. Mamaya pakita ko sa inyo sa panel. Yan, may tire pressure yan. Nasisense niya yung kung ilang PSI and temperature ng mga gulong. Yung mga specs niya, ayan, nakalagay naman sa screen. Nakita natin yung wheelbase, yung height niya, seat height, yung ground clearance, yan. Makikita nyo na lang sa screen yan. So sa likod, yan, naka-dual shock na siya. Okay, just like makikita natin sa PCX and NMAX, naka-dual shock siya. Sa maganda yung ride niya, maganda yung feel. Hindi ganun kalambot pero comfortable naman siya para sa preference ko. So naka-dual pa siya kahit makargahan yan. Kahit may OBR, wala magiging problema dito. Tapos yan, naka-disc brake din pero naka-single piston yan. And then ABS and TCS. And then yung likod niya is naka-CST rin. Tires. Ito naman naka 13 inches. Okay, 13 inches as mas malapad siya kaysa sa harap. Itong pipe niya or itong exhaust niya medyo malaki. Yan. Pero hindi naman siya yung sobrang laki na parang nasa Dink R150 kasi yun sobrang laki nun eh. Parang canyon yun eh. Ito ang ganda. Proportion naman siya kahit papano. So dito makikita natin yung radiator niya and then yung dipstick ng oil. Tapos ito yung headlight. Mamaya pakita ko sa inyo yung itsura niya pag naka-on. Very visible. Tsaka LED na rin yan. All LED. Even itong plate light niya. Ayan, naka-LED na rin yan. Alright, tapos dito pansin natin, may built-in na kabitan siya ng top box.
Pero ito, kailangan lagyan ng bracket unless magdi-DIY kayo. Okay? Pag magdi-DIY kayo, medyo marami pa kayong i-adjust. So most likely, kailangan nyo pumunta sa mga shop. Nandito yung grab bar niya. Okay? Bakal to sa ilalim. And then nakatakip lang yung plastic dito. So mukha lang siyang ano, no, na parang tinago lang nila. Pero bakal yan. Okay, tas ito, yan, madali lang siyang tanggalin. Pag tatanggalin to, turo ko na lang sa inyo kung paano siya tatanggalin sa ibang video. May plastic pa. Hindi ko muna tatanggalin yan para may pang ASMR tayo. Okay, tapos yung pillion niya, footrest. So, footrest and then ito, footrest. What? Okay naman siya. Matibay. Yan. Matibay and stable, hindi umaalog. Yan, no? Hindi siya umaalog. Tsaka pataas. Okay, yung iba kasi parang pinipress pa ganun. Ito naman pataas. Sa floorboard niya, may dalawang configuration. May normal and then may relax. Okay, yung relax niya, medyo nakakabitin lang ng konti sa sapatos. Pero at least meron pa rin siyang tapakan. So, ayan, hawig pa rin sa akin ko Dink R150. Medyo bitin. Okay, pero okay na, at least nakaka-stretch pa rin, tsaka pa rin siya. May grips naman dito. So, makakapag-relax pa rin yung paa natin dyan. So, I think yun lang yung sa gilid niya. Yun lang yung mga worth mentioning. Okay, yung upuan nito, makita nyo, ang ganda ng pagkagawa dito. So, yung stitching niya, yan, very premium. And then ito, leather. Tapos ito naman, para siyang may texture, mas makapit siya. Tapos meron siyang cut dito. So, ito na yung parang lumbar support niya. Decent size para sa OBR, para sa back ride. Okay, so pag bubuksan natin to, dalawa or tatlo, may secret key yan sa ilalim tsaka ako napakita sa inyo. So pwede siya dito direkta sa smart key and then dito sa remote. Okay, pag sa remote, press lang natin to, yun, bubukas siya. Then spring loaded, yan, mag-hold siya na ganyan. Pero syempre alalayan natin para hindi masira yung hinge niya. So tataas natin full, yan. So full ang opening niya. So maganda. Pero yun lang. Medyo nakakabitin lang kasi itong U-box niya. Kasi meron siyang malaking baterya dito. So medyo nakakabitin nga lang sa sa helmet kasi hindi kasya yung full face. Unless small siguro na simple lang. Yan, kasya pa. Pero tinesting ko dito medium. Ayun, medium na half face kasya. Pero yung full face natin, hindi siya kasya. Okay? Tapos ito, ang laki ng battery niya. Soon pakita ko sa inyo yan. So at least may idea kayo kung gaano kalaki yung U-box niya. So decent naman yung size. Marami rin makakarga. Pero yan, ako kasi naglalagay ako ng top box. At least may storage ako. Dito yung mga mga necessities na lang, mga accessories na lang na hindi helmet. Alright? So, yan. Pwede rin siyang buksan dito. Yan, punta mo lang sa open and then seat. Press na natin seat. Sa fuel, yan, nasa gitna. So, yan yung fuel niya. So, plastic. Tapos may tali naman yan So, madali lang siyang i-access. So, 8 liters ang kaya niya. Yan, 8 liters ang kaya nito. So, mahaba-habang biyahehan na rin yun. At least, 8 is decent enough. Yung iba kasi meron ng 12, meron 15. Yan, yung Husky, 15 yun Sobrang laki nun Ito, parang decent lang naman siya. Ito muna tayo sa panel. So, bago ko pakita sa inyo yung actual na kung ano yung itsura pag may nakaupo pag nire-ride natin siya. Okay, so unang-unang mapapansin natin, di ba, kaya nga siya parang PCX dahil yan, naked handlebar siya. Yung pagka-naked handlebar nito is, yan, medyo may malalim siya. Just like PCX, yan, medyo curvy. Hindi katulad ng mga nasa ADV. Okay, ADV 160, Honda, tsaka yung Husky na talagang medyo may pagka-flat sila ng konti. Okay, hindi malalim. Ito kasi medyo malalim. Pero yan, maganda yung niya, yung bakal, maganda yung parts. Tapos yung chrome niya, ayoko ng chrome pero may exception ako dito kasi ang ganda ng pagkagawa. Okay? So, makita natin nandito yung oil reserve para sa sa brake fluid. And then later on ito, mamaya na tayo dito. And then yan, nandiyan yung logo ng QJ Motors. Ito yung smart key syempre. Tapos yan, may mga clamp type yan.
Clamp type naman lahat yan kasi naked handlebar yan eh. So pwede tayo maglagay ng mga accessories, mga hook dito na mga stealthy ang dating, hindi masyadong halata. Tapos makita natin dito sa navigation, ito yung pinaka navigation ng panel natin, ng TFT panel. And then ito yung high beam, low beam, yan, dipindot. Dito yung signal and left and right, and then ito yung busina. Yung passing light, yan, maganda, very handy pag meron ganito. At least hindi mo na pinipindot-pindot yung switch ng ng headlight. Tapos dito makita natin adjustable ang brake levers, no. Up to 4 levels. So malambot yung 4 or mababa. And then ito naman yung mga pataas. So matitigas naman yung mga yan. Tapos meron siyang brake, park brake. Okay, para mag-brake hold ang tawag diyan. So, yan yung mga dapat na meron sa mga gantong klaseng motor na hindi dapat mawala. Kasi yung iba wala eh. Dinkar 150 wala, Husky wala din. So, yung mga small details dapat meron yang mga yan. Okay, dito naman tayo sa kabila. So, ito naman is yung start and stop feature niya. Ito, pwede nyong i-on, pwede nyong i-off. Ito yung nagpapatipid guys pag parang sa mga Yamaha, yung automatic off pag nasa traffic, no, mamatay to save fuel. Okay, para mas makatipid, pero madalang kong ginagamit yan. So yan, naka-off lang madalas. And then dito rin i-on yung hybrid assist niya. Okay, yung P1 and P0. So dito lang din yan. Okay, tapos dito yung hazard niya, itong red, yan. Hazard switch, and then ito yung start. Okay, ito yung start. So, das ganun din, na-adjust din yung kabila niya. Magkabilaan naman yan, adjustable yung brake lever niya. Right, and lastly, itong side mirror. Okay? So, nakailang test ride na ako dito, medyo naiilang pa rin ako. Nakikita naman, visible naman, pero para sa akin, mukhang kailangan kong magpalit kasi naiilang ako sa view niya. Okay? Particularly sa side na to. So, yan, preference-wise na rin yan, tsaka sanayan na lang din, pero para sa akin, yan, magpapalit yata ako. Alright. So, lastly, bago ko pakita sa inyo yung actual, kung paano pag sinasakyan siya, kung anong itsura, ito muna. Ito, meron siyang answer back, Actually, para lang makita mo kung may mga nakasabay kang Fortress 160 din sa parking, hindi mo mahanap yung sayo kasi pares na kulay, then pares pang stock. So, ito, yan. Pindutin lang natin yan. Iilaw na siya. So, meaning yun yung motor mo. Tapos ito yung unlock. Yan. Pwede mong i-unlock using this one. Tapos ito, pag nilong press mo na para ma-deactivate yung itong motor. So, tingnan natin yung TFT. On natin. Okay. So, may lalabas dyan. QJ Motors. So, hindi ko na muna iisa-isahin yung features niya. Pero ito lang. Bigyan ko kayo ng rundown. Yan. Yan yung makikita nyo. So, interface. Okay, may clock siya, tas brightness unit ng ating speedometer and odometer. And then information ng motor, Bluetooth kasi may screen mirroring yan. Tire pressure monitoring, so may monitor niya yung hangin tsaka yung temperature ng front and rear wheels. Alright, so yan, may TCS din. Pwede mong i-on and off yung TCS, so depende sa'yo tsaka depende sa road condition. Kung maulan, tsaka dusty, mabato, yan, I suggest i-on lang natin yan. Okay, so dito na-detect niya na kung front tire low pressure. So, ibig sabihin, at least may warning na tayo, kung hindi na tayo mangangapa, kung malambot or matigas yung harap-likod na gulong, at least meron na dyan. Okay, makikita lang natin ito sa mga medyo high-end na mga scooters, maxi scooters, and mga motorcycles. So, nandyan naman na lahat. 42 kilometers pa lang yung tinakbo. So, bagong-bago pa siya. All digital. Lahat naman ng information makikita natin dyan. It's very helpful and very useful. Yung fuel and then itong temperature ng makina tsaka itong fuel consumption niya. So, I think yun lang naman. Pag sa screen mirroring, pwede niyong makita yung phone nyo, yung interface ng phone nyo dito mismo sa screen niya. So, gumagamit kayo ng Google Maps tulad ko, makikita nyo dito. At least hindi nyo na kailangan maglagay ng phone holder. Optional na lang yan. And then, ayan, baka ko makalimutan, may secret pocket pala siya dito, na hindi halata. Okay, dalawa yan, magkabila. Yan,
So medyo malalim, kasya dalawang phone. Yan, glove box. Yung gloves nyo na pwede nandyan, tapos medyo malalim siya. So hindi siya yung diretso lang. Medyo malalim yan. O pwede kayong maglagay ng mga basahan or what. Pwede rin yung maliit na bottle ng tubig, pwede rin dyan. Okay dito. Tapos last, meron siyang fast charging. Okay, may Type-C and then may standard USB. So Type-C cable, kailangan nyo lang ng Type-C to Type-C para fast charging siya. Sa action cam or sa phone nyo, at least mabilis talagang mag-charge. At hindi nyo na kailangan bumili kasi hindi naman siya cigarette switch. It's a USB charger. Okay? So sakyan naman natin to para makita nyo yung actual. Ang height ko and weight ko is 5'10". So nasa 89 or 90 kilos yata ako ngayon. So pag naka-center stand, ganito yung itsura niya. So ganyan. Okay, ganito yung pag naka-center stand. And naabot ko pa rin yung floor, yung ground, pag naka-tiptoe. So pag ibababa ko siya, yan. Almost flat-footed na ako. Okay, kahit si misis ko na 5'3", yan, abot na abot niya to. So goods na goods para sa mga hindi ganun katangkad. Tapos yung position niya is more on relax. More on relax position. Tapos mapapansin natin, mababa dito. Mababa yung positioning ng handlebar niya. So may tendency na tatama yung tuhod natin. Pero pag medyo full na yung turn natin, yan o, tumatama na siya dito. So hindi naman natin magagawa masyado yun dito unless iikot talaga tayo. Okay, pag sa traffic naman, hindi naman gaano eh. Bababa mo naman yung paa mo pag magte-turn ka, di ba? So, yan. Tingnan natin sa front view. So, front. Ito yung front niya pag nakababa. Yan. So, goods na goods. Sa height ko, saktong-sakto. So, pwede pa yan sa mga mas matatangkad. Ayan. So, di ba? Goods na goods siya. So, mukha lang siyang malaki pag sa actual, pag tinitingnan. Pero pag nakasakay ka na, medyo compact din naman. So, kailangan ko pang i-ride to ng madalas para yan, magamay ko talaga. Okay, tsaka mas ma-share ko sa inyo yung experience. Pag tinataas yung center stand niya, sobrang dali. Sobrang gaan niya. Actually, mas mabigat pa nga yung mas mabigat pa nga yung zoomer dito eh. Yun, parang yun eh, sobrang bato yun. Ito, sobrang dali. Tsaka pag tinataas baba nyo siya, yung center stand, hindi siya maingay. So, tahimik lang siya. So, I think yun lang ang walk around tour natin para dito sa Fortress 160. Gawa ng QJ Motors but under ng Bristol. So, yun lang guys. Bigyan ko kayo ng riding impression during the break-in period neto anytime soon. I-upload ko kagad yan sa YouTube. And then, yan, pa-follow na rin, pa-subscribe, pa-like na rin sa YouTube, Scooter ni Vic, sa TikTok, tsaka sa Facebook. So, yun lang guys. I'll see you again on the next one. Ingat kayo lagi. Ride safe always. Goodbye.